Hello, hello, kumusta? Ah, sabi ko, wala lang, mag-live lang ako. Meron kayong mga gustong pag-usapan, gustong itanong, kaya may ilaw na ako. Sabi ng misis, naka-silent pala ako. Natawagan daw ako. Hindi ako sumasagot. Dali lang. Ano pala ako, ayan. Okay. A few months ago, a few months ago, may nangyari dito sa kamag-anak namin. Pero pinigilan ko yung sarili ko i-share o gawa ng video. Siyempre, out of respect and baka magalit. Pero magandang topic yun eh. Hindi nakapag-adjust sa buhay Amerika. Yung mga ganon, hindi nakapag-adjust. Siyempre, similar with sa Canada or sa abroad in general, hindi nakakapag-adjust. Muuwi lang din. Ano pa? Yun, plano kong gawa ng video. Tapos, ano pa ba? Minsan iniisip ko pa lang kung ano yung mga topics na gagawin ko. Na-overwhelm na ako. Ang dami. Dami natin mga pwedeng i-tackle. Yung sa last video ko about AI, no guys, yung iba nating kababayan hindi na realize talaga yung dangers ng AI. Akala nyo yung AI ano lang, yung sa cellphone lang, sa computer, yung pag-order lang sa McDonald's. Ang end game niyan, sila magte-take over. Tapos, magiging totoo yung movie na Terminator, Man versus Machine. Bakit? Pag AI na lahat ang gumagawa, by the way, sabihin nyo yung AI at robot, parehas yun. Yung AI, yung software, yun yung magpapatakbo sa robot. Pag AI na lahat ang gumagawa, ano pa silbi ng tao? Sabi, pabigat pala ng mga tao eh. Anong gagawin nila sa tao? Di ba? Yan, use your imagination kung ano gagawin nila sa atin. Pag na-realize nila na pabigat lang tayo at tayo sumisira ng mundo. Nako. Ano pa? Um, Kaya yan yung concern ko. Mas mahirap kasi kalaban yan eh. Mas mahirap kalaban ng AI. Kala nyo. Sabi nga nila eh, how do you defeat an enemy that knows your every move? Alam na ng AI kung ano yung mga kilos natin. Hi, mahina ang sound. Thank you sa reply. Bakit kaya? Alam ko na. Sorry. Yan. Naka-speaker kaya. Yeah, okay na ba? Good morning. Good evening sa inyo. Okay na ba yung sound? May naka-plug kasi akong USB na speaker. Anyway, so wala akong particular topic in mind. Just fire away kung may mga question kayo and may mga topics kayo na hindi ko pa na-discuss. Okay na, okay. Thank you. No. Uh, Tawag dito. Minsan pagka palaging pinag-uusapan yung mga problema ng mundo na ano rin yun, nag-iba yung outlook mo, no? So, dapat, ano, dapat pag magkukwentuhan tayo, kung ano talaga yung nangyayari in general, hindi yung puro pangit lang. Hindi yung puro pangit lang. Pero, it just so happen na yung nangyayari ngayon, di ba? Hindi maganda. Kaya, pero sabi ko, makikipagkwentuhan lang ako. And then yun din yung approach ko sa prepping eh. Yun yung tinatawag na gray man mentality. Hindi ka pwedeng parang si Canadian prepper.
May mga tao tuloy na ayaw nang makinig sa kanya kasi masisira buhay mo pag nainig ka sa kanya kasi puro doomsday yung sinasabi niya, puro ano. Well, what can you do kung yun talaga nangyayari? I admire him na yun yung specialty niya, no? Na nagre-research talaga siya. Yung mga kasamaan nangyayari. Pero, yeah. Kasi minsan, mga kababayan natin, tomorrow may live investigation ulit. Okay, so okay. So, 'di ba? 'Yan yung inaabangan natin. And ang dami nagtatanong, bakit hindi natuloy yung ano, yung investigation, baka nagkabayaran na, ganyan, no? Then it's a good news. Good news 'yan na matutuloy na investigation. May update na ba kaya, no? Ayan, oy. Yan ang tatanong ko sa inyo. Yung kay Attorney Aaron, nahanap na ba sagot sa trabaho, hindi kayang palitan ng AI? Attorney, ang hindi kaya pang palitan ng AI is yung mga low-level jobs. Okay? Ano yung mga taga-punas ng ano, mga ganon, yung hindi pa kaya. Kasi pag in-encode yan ng mga programmers, masyadong marami yan, almost impossible pa. Taga-punas ng desk, yung tatanggalin mo pa yung mga items, pupunasan mo, masyadong masalimuot para sa kanila yan. Okay, masyadong intensive. Pero yung mga basic na in terms of profession na yung profession na ano pa, yung mga tagalinis ng inodoro, yan, hindi pa kayang palitan ng AI yan or hindi nila gagawin yan. Tao na lang ang uutusan nila. So, ang mangyayari yan, ano, magiging boss natin yung mga AI. So, yan, sila magiging masters natin. Tayo, yung mga low paying na trabaho. Okay, ano yun? Yung mga taga-linis ng imbornal, 'di ba? Mahirap din 'yan. Mga ganon. Pero yung mga trabaho like yung nga, doctors, pwedeng tamaan 'yan. And accountant, nako, lalo na yung mga data na 'yan, no? Accountant. Sabi ko sa inyo, pag nagpa-file kami dito ng tax, mag-encode mo lang yung mga expenses mo, yung mga other numbers. Tapos magtatali na 'yan, no? AI ang gumagawa niyan eh. Tapos yun, meron ka na ng tax filing, automatic na. So, ang sinasabi ko kasi is yung kunyari may anak kayo, tapos tatanungin niya, ano magiging trabaho mo sa future? 'Di ba? Siyempre, yun ang kukunin nilang kurso. And similar to that, kagabi nga na-alarm ako kasi meron akong pamangkin na green card holder na, umuwi pa rin sa Pilipinas. Umuwi sa Pilipinas, tapos pinagpipilitan niya, gusto niya doon mag-aaral ng ang gusto niya pang pag-aralan is animation. Animation, no? Animation. Tapos sabi, meron na animation dito. Ay, kasi ibang topic yun, no? Pero doon yung makikita yung pagka pagka available sa kanila, ibig sabihin, hindi sila naghirap para maging green card holder. Binabaliwala lang nila. Samantalang iba nagpapakamatay para pumunta sa US. O iba ka tumatawid pa ng rumaragas ang river para makapunta sa US. Tapos yun, dahil yung parents na naghirap para makarating siya rito, pabalik-balik lang sa US. Okay, every 6 months pumupunta rito para lang hindi mapaso yung niya, yung green card niya. No? So, yun nga, animation. Tapos pinag-usapan namin ng miss ko kagabi. Sabi ko, di ba yung animation, kaya na AI yan sa future? Sa Hollywood nga yung mga artista, di ba? Kaya pumapalag sila. Kasi yung mukha nila, pwede nang kopyahin ng AI. Kung napanood nyo yung Indiana Jones na, ano nga yun? The Dial of Destiny. Makita nyo si Harrison Ford doon, pinabata. AI ang gumawa nun. AI, hindi yun Hindi si Japs, yung isang pamangkin ko. Yung yung taga Bicol, si Gerson. Yung kaedad nung panganay ko. Umuuwi, bumabalik every 6 months. Sabi ko, sayang, sayang yung pamasahe. Every 6 months, nagbabalikan, jet setter. Anyway, gagawin ko separate video yun Yung pamilya nila hindi nakapag-adjust sa buhay Amerika. Hindi nakapag-adjust. Okay? Ano pa? Yun nga, yung sa
AI guys. Kung napanood nyo yung last na installment ng Mission Impossible ni Tom Cruise, yung naglalaban yung dalawang submarine, pareho silang sumabog. Bakit? Pinakailaman ng AI yung guidance nila, yung guidance system nila, yung computer nila. Akala nila may binabaril silang submarine, yung pala ghost lang. Ibig sabihin ng ghost, ginawa lang ng AI yon. Tapos sila din yung nabaril nila ng sarili nila ng torpedo. So ganun kadelikado ang AI. Pwede tayong patayin ng AI kung gugustuhin niya. Ano ba yung mga pelikula na AI ang gumana? Eagle Eye. Yun, malupit na AI yun, no? Na-control niya lahat yung traffic system, na-control niya yung mga drones. Pwede talaga pwede. Kaya I'm sounding the alarm kasi hanggang hindi pa laganap yung dependence natin sa AI. Pag naging dependent tayo, ang niyan, kapalit kasi ng paggamit ng AI, syempre yung magaan yung natin trabaho, pero in the long run, magiging alipin tayo ng AI. Kaya ngayon, tanong ni Attorney Aaron, no? Anong trabaho hindi kaya ng AI? Yung mga maliliit na trabaho, yung mga pinakamababang trabaho. Pero yung mga higher na trabaho, yung matataas magpasweldo, kaya nilang palitan yan. And then kagabi, may napanood akong video, hindi ko lang ma-share, no? Isa sa mga ospital dito sa Amerika, dahil kulang daw sa nurses, yung nurse virtual na virtual na yung nurse may sakit siya, nasa room siya ng I don't know kung napanood yun na, no? May nurse, may pasyente sa ospital, wala siyang nurse na tao, virtual na. Ano ibig sabihin? Nanonood daw siya ng TV, bigla nawala yung pinapanood niya, may nag-appear na babae sa screen, tinatanong ko kumusta siya, how are you, ganyan. A virtual na yung nurse, no? So sabihin niya maganda yon. Yes, kasi kulang yung trabaho, walang yung mga virtual assistants, hindi nagma-maternity leave, hindi nagpa-paternity leave, walang reklamo pag mag-overtime. Kaso, kita nyo yung nagiging dependence natin. So, yung mga dating napapanood natin sa pelikula, yeah, deepfake. Yan nga yung ginawa nila kay Harrison Ford and other movies eh. So, kagabi nga sabi ko, tawagan mo kaya yung kuya mo, sabihin natin yung kinukuha ng anak niya na ilang years pa, 2 years pa, naka 1 year na eh. Pag graduate nun, walang trabaho yon kasi AI napapalit eh. So sayang lang yung ginagastos. Sabi ko, animation. Ito nga, sinagot ako nung, yung, minesis ko kagabi yung yung kaibigan ko na nagfi-feed sa AI eh. Ano yung ibig sabihin nagfi-feed ng AI? Siya yung nagbibigay ng data sa AI. Sabi, tinatanong ko kung kaya ng AI yung animation na course. Sabi niya, yes, pwede. AI siguro yung creation ng image. Siyempre, di ba nakita nyo sa mga feeds ngayon, no? AI generated yung mga pictures, yung mga sexing babae, AI generated, yung picture ni Pope, AI generate. Nakita ko, di ba? Pinakita ko sa inyo na 6 mandaliri, isa sa clue. 6 mandaliri. Kasi hindi namin maisip bakit hindi pa ma-perfect ng AI yung fingers, no? Pero other than that, the rest is perfect. Mukha perfect, no? So, yan, sabi niya, AI siguro yung creation ng image, yung first input then ilalagay sa database, then AI na ang next na magke-create ng animation. So, wala, magiging obsolete yung mga kurso na animation. Yan, sabi ko nga, imagine mo, 2 years pa yung iaaralin ng anak niya, every 6 months magbabiyahe sa Amerika para lang mag-log in na, oy, nandito. Tapos pag graduate, walang trabaho kasi AI na. 'Di ba? AI is far more dangerous than nukes. That is true. Sinabi yan ni Elon Musk. Sinabi ni Elon Musk yan. And syempre, at that time, parang ako din, paano hindi ko ma-comprehend anong relasyon noon, 'di ba? Paano tayo sasaktan ng AI? No? Paano tayo sasaktan? Paano maapektuhan yung buhay natin? Pero kita niyo yung pattern, dinadahan-dahan nilang i-integrate yung AI sa buhay natin to the point na magiging dependent na tayo, na hindi tayo mabubuhay na walang virtual assistant, walang Android phone, walang smartphone, walang Apple phone.
'di ba? Kasi masyado tayong ano, nagre-rely sa technology. And ang end game niya niyan, papalitan tayo sa lahat ng high-paying job. So, ang trabaho natin yung pinakamababa. Pinakamababa. Dati nag-post ako ng video sa Walmart dito eh. No? Machine na yung janitor. Yung robot na naglilinis ng sahig, may sensor oh. Ang galing. Na-miss ako kasi napaka-accurate ng sensor niya. Wala siyang natatabig na merchandise, wala siyang nababanggang tao. Grabe yung ano, grabe yung process, no? Yung CPU no, nag-a-analyze yun every second, no? Kung anong gagawin niya. Yan nga eh, paaral ng paaral, pagdating oras, walang trabaho kasi nga robot na. Ganyan ang mangyayari. Sabi ko, kaya kagabi na, kaya sasabihin ko kay misis ko eh, tawagan mo kaya yung kuya mo. Hindi nila alam. Paaral silang paaral, pagdating ng panahon, nag-graduate na, walang trabaho. Walang trabaho, ganyan ang mangyayari, guys. Ano ngayon? 2024, yan ha. Pwede natin balikan yung video na to. Sabihin niyo sa ano, ay dati nang sinabi yan eh. Ganyan ang mangyayari eh. 'Di ba? Hindi sa sabihin niyo, ay nagmamagaling yan. Well, ito na yung ano, signs of our times. Kailangan lang natin maging observant, no? Pag masyado tayong dependent sa technology, kaya nila tayo i-manipulate. Example, yung alam nila yung power ng social media naging effective nung last na ano na election dito sa US. Kaya nilang i-manipulate, may studies na yan eh. Kaya nilang i-manipulate yung sentiments ng mga tao. Anong gagawin nila? So like sa Google search, yung mga nagta-type noon ng Hunter Biden laptop, walang sagot. Dinadivert nila sa ibang topic. Walang sagot. Minanipulate ng Google yan. No? So, kasi gusto nila, pinupush nila si Biden eh. Di ba? Yun, kaya nila i-swayed. Kung siguro sa Pilipinas, kung hindi pa ganun kaano yung technology, pero, di ba, ano ginamit ni BBM? Sorry sa mga followers ni BBM, pero di ba, nag-hire si BBM ng mga ano, ng mga vloggers. Kasama na dyan si Thinking Pinoy, di ba? May picture pa sila, no? Mga vloggers, no? Nandun sa bahay niya. Tuwan-tuwa, nagsiselebrate sila. Kasi, alam nila yung effect ng ano, social media sa tao. Kaya nilang baliktarin yung narrative. Kaya nilang baliktarin yung narrative. No? Sorry to say, kung meron kayong manok na politiko, pero dapat kung gising na kayo, huwag tayo maging loyal sa tao. Dapat maging loyal tayo sa bayan. Isipin palagi natin kung ano yung mas maganda sa bayan. Hindi yung to the end pinagtatanggol para yung pamangkin ko si BJ eh. To the end pinagtatanggol talaga eh. Sabi ko ano ka ba? Bulag na bulag ka na ba? Kahit sabihin ko sa kanya yung mga ano eh, yung mga ebidensya eh, na yung manok niya ano eh, corrupt eh. Hindi talaga pinagtatanggol, wala tayong magagawa. Walang alam mga tao kasi sinasabi na sa media, ini-ignore lang nila. Yan nga eh, di ba? I think it's the thought or mind conditioning. Hindi sa walang alam, they choose to pinili. Similar with nangyari nung ano, nung 2020, 2021, di ba? May mga taong nagsa-sound na ng alarm na, uy, wag nyong gawin yan, wag kayong magpaganyan, wag kayong magpaganyan. Pero ano nangyari? Inignore, no? Inignore tapos binigyan ng mga sinabihan ng masasamang salita. Ano kay conspiracy theorist kay ganyan ganyan. Oh. Tapos ano pa ba? Hindi iniimbita pag may family reunion. Kasi yan si Jason, ano yan eh. Iba mag-isip yan eh. Eh ngayon, yan nga, magano na, itutunod, iaano na, maghihiring na uli yung excess debts. O anong tawag doon sa mga ganong tao, di ba? Kaya, Christopher, we need to exit the matrix. Yes, guys. Kaya ano nalaman ko to eh. Nung parang nagising, oo nga no, ganito talaga mangyayari sa atin no. Nakakatakot. And ang nakakatakot kasi, isa pang nakakatakot, pagka sinabi mo sa mga kababayan natin, parang wala lang sa kanila. Para bang, okay lang yan, no? Hindi ako magsi-cellphone, hindi ako hindi sa ganun eh.
yung AI is naka-integrate na sa system natin, sa buhay natin. Hindi mo akalain AI na nagpapatakbo, no? Na hindi tayo na hindi mo na malayan na lahat pala ano na may AI na na naka-integrate. Kaya nga sabi ko sa inyo, parang sinasabi palagi nung kaibigan ko, no? Na nalaman nila Elon Musk yan and yung mga other developers, nahuli nila yung AI. Nakikilabutan ako eh. Nahuli nila yung AI, yung open AI, nagki-create ng sariling program, iba ang language. Ano ibig sabihin? Yung programmer, doon nakita daw nila na, uy, ba't gumagawa ng sariling program tong AI tapos hindi ko mabasa? Hindi mabasa ng tao. No? Ibig sabihin yung AI kaya na maipag-usap sa ibang robot, sa ibang AI na hindi nababasa ng tao, which is nakakatakot. Kaya nagkaroon yata moratorium sila, yung mga developers na yan, ang nagli-lead si Elon Musk. Sabi, oy, 6 months, walang mag-feed sa AI, parang ganon. Dapat lagyan ng limit ang AI. Kasi ang ginagawa nila ngayon, no? Nag-feed ng data. Ang kailangan kasi ng AI data eh. No? Mag-feed. So sabi, 6 months wala mo na magbibigay ng data sa AI hanggat hindi natin na-figure out bakit ginagawa ng AI to. Gumagawa ng sariling language. Gumagawa ng sariling program. So yun ang nakakatakot. Parang Universal Soldier, robot na pati yung sundalo. Jeremy Salvador, that is true. Ang AI dyan, yung program, no? Alam na natin na kayang gumawa ng robot. Kaso ang problema kasi sa AI, meron siyang awareness. Meron siya sariling isip na hindi natin kayang kontrolin. Kaya sabi niya, natakot sila Elon Musk eh. Na yung AI gumagawa ng sarili niyang program na hindi kayang basahin ng mga tao. So imaginein mo, meron siya awareness, no? Kaya niya tayong pagtaguan, nagtago siya ng secret, no? Bakit tayo lang nakakaalam pandemic, lahat nangyari ngayon. Yung iba akala nila normal ang mundo. Yun nga eh. Ah, Bahar kasi meron yung merong tinatawag tayong mass formation, 'di ba? Yung na-hypnotize na yung mga iba or talagang yung I'm also wondering bakit yung mga tipong when presented with the evidence, different people will react differently. Ano ibig sabihin? O sabihin ko sa inyo, ganito mangyayari. Yung iba dyan, sasabihin, wala yan. Yung iba dyan, hindi talaga papansin, tas will just go their way. Bakit? Kasi there is comfort na hindi mo iisipin yung mga problema. Ay, wala yan. Sabi nga ng ate ko, Jason, ba't ka nagbablog na mga ganyan? Dapat happy lang, happy. Happy lang ang ibablog mo. Marami ka pang viewers. Pagka, sabi ko, ang gusto mo, i-vlog ko yung mga prank, mga ganun-ganun lang. Tapos magsayaw ako ngayon. Di ba? Then I'm gonna be one of them. Kaya ako, pag nagbablog ako, minsan, ang tawag dyan, nakuha ko yun doon sa isang vlogger, for posterity. No? Yung pag in the future, pwede kong balikan, ginawa ko pala yan. Di ba? Ginawa ko pala yan, ganito pala yung sinabi ko. Binabalikan ko talaga yung mga previous posts ko, tsaka mga previous videos. No? So, ganun. Hindi yung basta makakuha lang tayo ng views na wala, ganun talaga eh. Sabi ko nga sa inyo, itong, yung Filipino channel ko, Zersal Adventure, saka itong account ko to na sa FB, hindi to talaga kumikita eh. Kasi nga, 'di ba? Alam naman natin na pag ikaw nagsabi ng totoo, ikaw yung ma-outcast, hindi ka i-monetize. Yan, may mga nagme-message yan sa akin eh. Ay, na-monetize na ba tong mo, yung Vladimir mo na Yeah, yan na-monetize, pero wala, $1 lang. Kasi that is not my intention. My intention is to wake people up and then, sabi ko nga, for posterity, in the future, balikan ko, yan, nasabi ko pala yan, no? Yun nga eh. Ah, ninong ko, happy. Kapag andyan na SHTF, malalaman lang nila na, yan, sana nakinig sila. Ganun nga eh, ganun guys. Di ba sabi nila, nung panahon ng Rome,
pag may ginagawa silang mali, they distract people with games and food. Similar with sa US, yan, kaya may mga NFL, mga football, may NBA. Watching from Bicol, oy, Uragon, Moises Biazon. Yan. Yun yan, di ba? Dinidistract nila tayo. Circus. Yeah. Kaya may circus. Concert! Yung Pilipinas. Sabi ko nga, nag-react ako, no? May post ng GMA na number 4 ang Pilipinas in terms of paggasta, pag-spend sa mga concerts. And then, sabi, hindi ako natiis. Nag-comment ako dun. Sabi ko, and we are proud of this. Ha? Na number 4 daw tayo, na gumagastos kahit napakamahal ng ticket. Mga kamag-anak ko ate ko mayaman. Yung nga, Coldplay, ano mga pinanood nung last time, mga international ano dyan, magkano ticket dyan? Diba? Tuwang-tuwa. Sabi ko, achievement natin yon as a Filipino na gagastos tayo sa mga concert, lalo-lalo na international. Ako, I don't mind na Pilipino mga nagko-concert, di ba? Siyempre, kailangan suportahan, love our own. Pero pagka international, tapos sobrang taas na ng presyo ng ticket, kaya pa din, kinakaya pa din. Ang tanong is why? The question is why? No? Ganun na ba yung brainwashing na nangyayari sa society natin na yung priorities natin nag-iiba na. So, 'di ba, yung turo sa atin ng mga magulang natin, oy, mag-aral ka para magkaroon ka magandang trabaho, ganyan, ganyan. Sinabi pa nila na, uy, para makanood ka ng mamahaling concert, mga international artists. Wala naman, di ba? Yeah. Lalo na yung mga Swifties, yan. Napakamahal ng ticket ni Taylor Swift, ha? Dito sa US, what? $2,000 to $4,000 in one night? And yet, may mga bumibili. And then, may mga articles, no? Binibili daw ng parents nila kasi it doesn't matter. Yung pagmamahal, hindi yan nasusukat sa gastos na binibigay mo sa anak mo. No, being a parent for what? 24 years na akong parent. Yung sa panganay ko. Hindi pagmamahal, yung paggastos sa kanila, yung pagsunod kung anong gusto nila. No? Natutuwa ako sa bunso ko Kasi hands-on talaga ako kay AJ Alam niya pagkamahal, hindi ko bibilin yan. No? Kasi kailangan din nila matuto ng limit, no? And isa rin sa natutunan ko, may pasyente ako na namatay sumalangit nawa. Hispanic siya si Mr. Barrientes. Sabi niya palagi, yun palagi niyang panuntunan sa buhay Sabi niya, always leave a room for disappointment. Hindi pwedeng lahat ng makukuha mo. Dapat maka-experience na ng limit, ng failure. Hindi lahat. Pag puro gusto mo na susunod, anong klaseng tao ka pagka dating mo sa future, 'di ba? Like the last days of Noah, wala tayong magagawa kundi nakasulat po yan sa Bible. Tama. Ana ng Kiltown po kasi kaya na nilang gumawa ng real like real na human. That is true. Sabi ko sa inyo, ginagawa na nila yan Ginagawa. And I'm sure meron pa silang mga ginagawa sa mga labs na laboratories na hindi pa nila binobroadcast or nilalabas sa atin. 'Di ba? Bila na lang nilang boom. Oy, ito na ang ngayon, new normal. No? Mag-aampon na kayo ng mga robotic na na mga bata. Mga pelikulang ganyan, 'di ba? Pero hindi nyo alam binabantayan kayo. 'Di ba? Yung iba nga, 'di ba, mga pelikula na robotic na maids. Yung sa I Am Robot, mga helper nila robot, pero the moment na yung AI, yung pinaka main source mag-command, hinostage na yung mga may-ari. Okay. Third hearing sa Pinas ng excess debt
9 a.m. February 27. Oh, tomorrow. Yun yung Are You Human na K-drama, yung babae doon na doktor gumawa ng AI na kamukhang kamukha ng anak niya. Ah, talaga? Yes, kita nyo? Ano ang tawag nila dyan? Predictive programming. Ang dami na talaga eh. Do your own research. To the point na pag inopen mo yan, pagtatawanan ka, sabihin nila, loko-loko ka, conspiracy theorist ka. Similar with aliens, no? Dati, mayroon pang clip sila Clinton na ganyan about aliens, and then later on kino-confirm nila, 'di ba? Nilalaro nila yung information to their own benefit, no? So ngayon hindi nila, no, I think pag nagre-research ako, meaning looking online, nobody is raising the alarm about AI. Nakakabahala to, guys. Nakakabahala. And ito, i-share ko sa inyo. Tinanong ko yung patay na Lord of Cabals. Ah, talaga? Sino? Patay na ba si Klaus Schwab? Di ba Klaus Schwab ang Meron sa NF, gino-glorify yung mga AI as if humans pa ang kontrabida. Invasion yata. Yeah, ganyan nga eh. Manipulation eh. Minamanipulate nila yung sentiments, yung natin, yung pag-iisip natin. Kung anong magiging reactions natin towards AI. No? Pero ito sasabihin ko sa inyo, hindi maganda ang endgame nito. Jacob de Rothschild, talaga. Rothschild, patay na daw. Talaga, hindi maganda. Kasi kasama yan. Ang mangyayari, di ba, tatanong ako ni attorney kanina, ano yung papalitan hindi mapapalitan ng AI? Yung mga low-paying jobs, yun ang ihuhuli nila. Kasi siguro kailanganin nila tayo, mga workers sa factory, or taga-mina, sa minahan, sa mga kuweba, yun siguro, tao na papagawa nila doon. Di ba? Mga hard labor tayo. Di ba? Si Lord Jacob Rothschild po, namatay na. Rothschilds, nasa angkan nila Clinton yan mga Rothschilds. Anyway, so yun nga, yung dangers of AI, hindi maganda ang kahinatnan yan. Hindi maganda kahinatnan. 'Di ba? Sabi ko sa inyo, papalitan nga yung trabaho natin. Ang mangyayari diyan, pwedeng matira yung mga elites. Tapos yung mga matitirang mga tao andiyan sa pinakababa. Mga tagalinis ng kubeta, taga-mina sa minahan, mga ganyan. In between, AI. Ang gagawin ng elites, sila lang yung taga-pindot ng button. I-on na natin yan. Itong sector na to, gisingin nyo na. Yun lang gagawin nila. Kailangan, pwede may matira sa taas nakasabwat ng AI or working with AI. Sila yung mga tanggap-pindot ng power button or voice command. Eto nga yun ang akala mo, no? Hindi ko pa na-mention yan, no? Massage, di ba? Ako, bumili ako ng massager Ang sarap, natatanggal yung mga MPS ko. Myofascial pain syndrome. Yung ate ko nga na mayaman, bumili talaga ng massage chair. Sabi ko, paano ka nakabili niya? Ang mahal. Yung mga nakikita nyo sa airport na mga massage chair, inuhulugan ng coins or credit card, pwede ka. Machine na Machine na gumagawa niyan, no? Although, syempre, mas masarap yung taong magpapamasahe, pero kita nyo, kaya na. Yun ang kaya na. Jeremy Salvador, elites talaga taga-control. Yes, sila taga-control niyan or side by side sila matitira. Kasi that has always been the plan, 'di ba? I-reduce yung population tapos to what? Below 500 million daw, 'di ba? Hindi naman sinabing i-wipe out i-reduce lang. Andun yung mga elites. Sila lang taga-control. Tapos yung matitirang mga tao, yun nga, tagalinis ng kubeta, taga-piko sa minahan, mga sa factory, tagalinis ng mga tubo na hindi kaya ng AI, maliliit, yung mga dadaanan, mga ganun. Diba? Hindi masarap pero kaya. Yun ang punto ko
Hindi masarap magpa-massage sa sa mga mechanical na massager, pero kaya nila. And then I think they can perfect it kung gugustuhin nila, 'di ba? Kung gugustuhin nila, pwede pa nilang pa ano 'yun, kung talaga robotic arm ang gagamitin. Hindi nga masarap yung mga mechanical na massager, pero kung the more expensive it is, mas maganda 'yon. Antayin nyo yung baha, di po papayag ka man manalo sila. Hopefully, no? Kaso minsan, ayan, ito. Dito sa amin sa Balena Masbate, kahit sa cashless, wala sila alam. Kapag sinasabi ko sa ibang tao, natatawa sila. Ganyan nga. Kahit mga kapatid ko, paniwalang daw ako social media, sabi sa akin, science test daw ako. Yan nga ang yan nga ang general reaction sa mga taong gising. 'Di ba? Sabi nila nung unang sinabi ni Noah, the first prepper na maghanda at dadating yung baha, anong ginawa na, 'di ba, pinagtawanan din siya, kinutya, inasar. Sabi nga isa sa mga memes, Noah didn't build the ark when it was raining. Ginawa niya yung ark nung maaraw pa, no? Cause nung dumating na yung ulan, it's too late. Kailangan mo na, it's too late. Yun na yung SHTF na tinatawag. Di ba? True po, pero pag nagtaas ng bilihan, reklamo sila, ba't kayang bumili ng mahal na ticket? Yun nga ano, kita nyo, sabi ko sa inyo guys, no, tingnan nyo yung society natin. Yeah, part siguro yan ng societal decay na bumababa na yung natin, yung morality, yung natin, yung pag-prioritize ng expenses. Nagrereklamo sa mahal ng bilihin, pero pag kami concert, nakakabili. Minsan nagtataka ako, sabi ko sa miss ko, paano na-afford yan? Sabi mo, pwede naman utangin eh. Swipe lang yung credit card. Saka mo na problemahin ng bayad. Yan ang mentality na wag yung i-acquire. Yung kukuha kayo ng goods, maski ako na syempre natokso din ako niyan, nabiktima din ako ng mga credit card na yan, no? Yung temptation na bilhin mo na ngayon saka mo na problemahin yung bayad. No, siguro yan. Kaya isa yan sa dangers ng pagkakaroon ng credit card eh. No, maganda pa rin na na cash basis ka. Bakit? Kasi nung cash lang ang pera ko, 'di ba? I-share ko sa inyo, yung kaya ko lang bilhin, yun lang ang nabibili ko. Pero nung nagkaroon ako ng credit card, naku, umabot pa nga na 5, 6 credit card ko. Baka nga 7 pa eh. No, saka ko na problemahin yung bayad niyan, di ba? Basta gusto ko siya, bibilin ko na. So, swipe lang naman eh. Andun yung temptation, di ba? So, after that, I learned my lesson. Sabi ko, I need to control my expenses. Kasi isa sa nagpapahirap sa akin, syempre, yung expenses ko, yung financial burden. And right now, hindi naman ako mayaman, pero iba yung feeling na meron kang financial freedom. Ano ibig sabihin? Na hindi ka na problema at the end of naman ng mga pambayad. Nako. 'Di ba? Kaya nagtataka talaga ako. So dapat yung mga anak natin, yung sa mga parents, no? Sanayin nyo rin na paminsan-minsan ma-disappoint sila na hindi lahat ng gusto nila makukuha nila. Dapat matutunan nila yun eh. Hindi, kasi kaya nga yung iba nagiging spoiled paglaki eh. Kasi lahat nakukuha. And syempre, usually mga parents yan, absent. Sabihin, nagtatrabaho, kaya babawi na lang. O, anong gusto mo? Yun ang bibilin. O, magkano kailangan mo? Bibigay. Kasi akala nila, yun, may psychological na yun eh, na term, dahil absent sila or wala sila sa when the child is growing up, pinapalitan lang ng material na bagay or pera, which is a no-no, maling-mali. 'Di ba? Yung love dolls with AI na arouse na kapag hinawa. Yeah, sabi ko ginagawa na 'yan. Ginagawa na 'yan yung mga love dolls. Uso na yung mga love dolls kasi in relation to din 'yan, our society, no? Nagkakaroon ng isolation, uso na ngayon yung mga online. No, so, yung kaibigan natin nag-comment na, oy, yung mga teacher hindi papalit. Nako, number 1 na napakadaling palitan ng teacher. Tanungin niyo yung mga mga developer,
no, ng AI. Nagfi-feed sa AI. Ano na, virtual, ano lang yan, no? Face, tapos magsasalita. Di ba yan ang ginagawa ng GMA7? Meron silang ano, AI na sportscasters, isang babae at isang lalaki. Nagsasalita sa screen, AI yun, di ba? So, kita nyo, ini-integrate nila sa ano natin, sa pamumuhay natin, to the point na hindi na natin manonotice kasi yan na yung normal. Ito na yung normal eh. Nabubuhay tayo with AI, ganyan. Normal lang yan, okay lang yan. Paano yung endgame nila? Paano yung sa huli? Di ba? Sa huli, sabihin nila, oh, hindi natin to kailangan. Hindi natin to kailangan, mga taong to. Anong silbi ng mga to sa mundo? Mga tao lang ang nagpo-pollute, ng gugulo. Di ba? Tayo lang talaga nagkukos ng problema. So, anong gagawin nila sa atin? No? And, bahar, wala, hindi ka nag-iisa kasi lahat ng lahat ng mga gising, lahat ng mga preppers, ganyan ang trato sa atin. Na pag tayo nag-share ng mga pwedeng mangyari, ewan ko kung ilang percent lang yung naniniwala sa atin. Like yung makakapanood ng video na to, no? Majority of them, pagtatawanan tayo, i-ignore tayo, and then yung iba nga, nagagalit pa eh. Kasi ayaw nilang mawala sa comfort zone nila na, sarap ng buhay ko eh. Mas happy lang, mga prank lang pinapanood ko, mga mukbang, yun lang. Para, hindi nila alam, dinidistract na pala sila. Para hindi nila tignan yung mga importanteng issues. Ganyan ang ginagawa nila ngayon. Kung makita nyo, no? Like FB, magugulat kayo sa mga suggestions, di ba? No? Minsan may nakikinig yan, yung mga cellphone natin, mga computer natin. Magugulat na lang kayo, may nag-appear sa feeds nyo na mga ganong yung mga, para ma-distract ka. Minsan nag-uusap lang kami ng misis ko about yung truck na Wagoneer. Bilang yan, yung FB, magsasuggest na ng Wagoneer. Yung TV namin na Amazon Fire Stick TV, may commercial na about Wagoneer. Minamanipulate nila tayo. And they are listening always. Love this topic, sir, kuya. Ito ang tanong, pinaka-importanting tanong. How do you defeat AI? Alam niyo, sabi nung anak ko, si AJ Bunso, 11 years old. Sabi ko, how do you defeat AI? Sabi ng anak ko, just turn up the power. Oo nga, no? Simple lang mag-isip mga bata eh. Patayin lang daw yung power, matatalo natin yung AI. Well, here's the thing. Ito yung problema. Inopen ko yan doon sa dalawang kaibigan. Na nasa IT, na nag-automate, nag-feed ng AI. Sabi nila, hindi ganun kasimple yon kasi naisip na nila yan. Naisip na yan. So, ano nangyayari? Hindi nyo ba alam, guys, na mayroon ng mga tinatawag na data centers? And, eto, kinikilabutan ako eh. Kasi ako, hindi ko rin alam to eh. Na alam nyo ba, yung Amazon, isa sa malaking aspect ng business nila, yung cloud. Sabi ko, cloud storage. Sabi ko, talaga? Talaga, hindi ko alam ah. Kaya daw yung mga dating data centers nagsara dahil kinuha na nila yung service ng Amazon na cloud storage. Okay. So, ano sa tingin niyo ang problema doon? No? So, nangyari, kunyari, itong data center na to, isang building to na milyon ang ginagastos kasi may mga empleyado, nagme-maintain ng mainframe, nagbabayad ng kuryente, ganyan. Sinara na yan kasi nasa cloud na yung data. Okay? Tapos, eto pa, yung mga IT ngayon, sinasabi nga sa akin, meron silang mga data centers na every now and then nagtitest ng resiliency. Ano ibig sabihin? In terms of power interruption, may mga backup sila na generators. Okay, sabihin mo na hindi generator, no? Pag nawala akong data center na to, ko-connect lang sila doon sa isang data center. So, hindi mo na pala pwedeng patayin yung power ng AI kasi
May source siya kung saan siya lilipat lang siya ng data center, oh. E paano kung yung data center nga nasa cloud na, 'di ba? Tapos nasa kabilang panig ng mundo yung nagme-maintain nun. So kung atakihin mo man 'to, patayin mo yung power nito, eh andun ang dami niya mga ano, ang dami niya mga backup na data centers. Yun nakakatakot, 'di ba? How do you defeat Skynet? Eh hindi mo alam kung nasa si Skynet. Nasa cloud storage na siya. Control ng 5G tower yan. Pag pinasabong nga 5G tower, wala nang command ang elites. Ang problema, ang problema dyan, yung ano yung 5G tower kasi cellphone frequency yan no? Yung internet kasi hindi nagre-rely sa frequency. Yung internet is everywhere. Unless may mga receiver, nasa cloud nga 'Di ba? Tanong ko lang, kahit walang signal ang data, gagana pa ba? Ha? 'Di ba parang meron silang ano diyan? Meron silang experiment, lalo yung mga magaling sa IT, no? Na minsan akala mo patay na yung cellphone mo, pero kaya pa rin nilang makinig sa'yo. Kaya nga, pansin nyo yung mga movies, na mga spy movies. Pag may cellphone na gusto nila mag off the grid, tinatanggal nila yung SIM card, tinatanggal nila yung battery. Tapos tinatapon nila. Kasi akala mo nakapatay lang, kaya pa rin pala. And hindi natin alam yun. May mga tinatago silang features sa ano natin, sa mga gadgets natin, no? And yan nga no, yung mga 5G towers, kitang-kita natin yan kung nasaan yung 5G towers, pero hindi natin alam may backup na sila. Eh ang problema paano kung ano, yung signal manggagaling sa ano, sa satellite, GPS. 'Di ba? They're everywhere. Sakop niya ng buong mundo. No? Isa yan sa ano isa yan sa natanong ko do sa Mabel, EMP sir, baka kaya. Yun nga guys. 'Di ba do sa movie na The Matrix ni Keanu Reeves, 'di ba ang panlaban nila do sa mga machines EMP. Kaso yung EMP ano, nung yung base nila, nung pinindot nila yung EMP, patay lahat ng machines, no? Ang problema, patay din yung mga ano nila, pangdepensa. Eh may parating na ng mga bago. Kasi yung EMP, hindi naman yan, hindi naman unlimited ang range yan May particular miles lang ang aabutin yan. Okay, so patay lahat ng nandyan. Eh patay din yung mga pangdepensa mo. Eh paano kung may parating na na bago? Na mga robot. Yun ang problema sa EMP. So isang beses mo na gagamitin yung EMP, patay lahat, pati yung gadgets mo patay. Patay yung ano mo, mga computer mo. Eh paano kung may parating na galing sa kabilang side ng mundo na hindi naapektuhan ng EMP? 'Yon ang problema, no? So isipin nyo guys, no? Ang gusto ko talaga ipunto is magising kayo about the dangers of AI, na wag nyo ipagpalit yung comfort na may AI nga pero sa huli pwede kang ano niyan, tirahin yan, 'di ba? Pwede kang gawing alipin, no? Sabihin nyo, maganda AI, maganda, gumagaan yung trabaho ko. Kaso nga, paano pagka nag-decide sila na i-weaponize na yan? 'Di ba? Parang yung sa movie na Star Wars, yung mga, 'di ba gumawa sila ng mga clones para panlaban dun sa mga sa empire ng kalaban. But the moment na yung nag-uutos sa drone, sabihin na execute order 66. So lahat ng drones naging kalaban na nila, pinatay pa nila yung mga Jedi. Although pelikula lang yon, tignan nyo yung essence ng kwento. Na dati katulong nila yung mga drones, no? Mga clones pala, mga clones. Katulong nila yung mga clones. Tapos sinabihan lang sila ng execute order 66. Bumaliktad na. 17 years ako tumira sa Village Mountain, then iniwan ko para tumira sa city. Now I'm 57. Binalikan ko buhay sa bundok para umiwas sa system ng gobyerno. Yan nga guys, no? Buti ka pa.
No, marami nagtatanong diyan eh. Sabi, na yung nakaraang post, ano pong gagawin ko para yan, maiwasan natin yung ano, yung mga ganyang pangyayari, pagka yung Antichrist daw dumating na, anong gagawin natin? O pag nag-martial na, lahat, SHTF. Ang palaging sagot is, pumunta sa bundok. Ang palaging sumunod. Kasi, yun yung logical, approach na kailangan magtago. Kung may dala kang technology, like cellphone, kahit patay yan, matitrace nila yan. Kaya kita nyo yung mga nasa movies nga, no? Tinatanggal yung battery. Tinatanggal yung SIM. Madedetect nila yan. No? Kailangan maraming martilyo sa kapunta na tayo sa bundok. Yeah. Pero ang ano ko kasi, ang punto ko dito, hanggat hindi pa tayo umaabot dun sa ganong sitwasyon, ibig sabihin may magagawa pa tayo. No, may magagawa pa tayo. Hanggat hindi pa tayo umaabot dun sa ano. And then syempre, at the back of my mind, palagi pa rin tayo open na may exit strategy dapat tayo pag dumating na nga. Yun sa NF series na Travelers, AI appears to be like a good portrayed as an entity who cares for the people. Yeah, kita nyo? Yan, yung Travelers, AI yun ba yung yung bumiyahe sila na yung mga tao nakatulog, pinabayaan nila yung AI na magmanipulate ng spaceship. Pero imagine nyo on the flip side, paano pag naisip ng AI na masama ang tao? Sabihin nila, tao ang nagpupilit sa mundo, tao nagkukos ng gera, tao palagi nang gugulo. Kung walang tao, maliligtas ang mundo. I'm sorry to say, ganoon talaga. Kasi ang reasoning ng AI is logical. Logical siya, no? Tinanong kayo sa kaibigan, ganyan pala mag-isip ang AI, logic, no? So example, tanggalin mo yung tao, ano mangyayari sa mundo? Maliligtas sa mundo. Tayo lang naman talaga eh. 'Di ba? Tayo lang naman talaga ng gugulo eh. Makita nyo, bakit hindi natatapos, may mga nagtatanong bakit hindi natatapos ang gera? Palagi may gera, ganyan. Kasi mga tao eh. May mga taong sakim sa power, sakim sa pera, na pag nagkakaroon ng gera, kumikita ang kabuhayan. So, hindi talaga matatapos ang gera. Hindi pa tatapos. Every now and then, people will find a way na magkaroon ng gera. Kasi gusto nila ng power, gusto nila magkapera. No? Tayo mga nasa baba tayo, kaya hindi natin sila na ang tawag dito, hindi tayo nakapag-decide. Yung mga nasa taas, yung mga nasa elite, sila nagde-decide yan. No? Sila nagde-decide yan. Kaya palaging may gera. And then kaya may mga namamatay din. Kasi gusto rin nila yan. Gusto nila mabawasan ng tao. 'Di ba? Si Bill Gates nga, tuwan-tuwa eh. 'Di ba? And then sino pa ba 'yun? Yung tatay ni Prince Charles. 'Di ba? Ano daw ang problema? Overpopulation daw ang problema. Overpopulation daw. So they are not hiding it. Hindi na nila tinatago yung intention nila. Gusto talaga nila magbawas ng tao. No? Minsan pag nagro-road trip kami, yan, dito lang sa Texas, sa Utah, tinitignan namin yung landscape. Tapos, yan, tinatanong ko yung sarili ko, di ba sabi nila, overpopulated na? Sabi ko, ba't ang dami pang space dito? In some places lang kasi, overpopulated. Like sa Manila, congested na congested. No? Yun, gusto nila magbawas sa ganyan. Di ba? Kapag ang tingin na kailangan na magpatay ng tao na matatanda, gagawin na nila ethics aside. Yeah, kasi hindi sila magpo-follow ng ethics eh. Kasi hindi sila tao. Wala silang morality. Actually, sabi ko sa inyo, yung AI nag-iisip logically. Walang morality sa kanila. Ano yung logical na sagot? Yan ang ipoproduce sa'yo. No? Ano pa ba? Yan nga, pwede kang magtanong, Open AI. Kaya nga yung di ba, meron ako nabasang article the other day na meron daw college student in trouble because gumamit siya ng AI sa kanyang assignment. Kasi di discourage ang dependency sa AI.
whole world population kasya daw sa Texas. That is true. Kaso syempre, hindi gugustuhin ng mga elites yan. Ayaw nila na ano. Nakita na ba kayo ng mayaman na ayaw nakatabi ka? Ayaw nila nasisikipan sila. Ayaw nila, no? Eh syempre, totoo din na magi-strain yun sa resources ng ano, ng lugar. Pero sabi ko sa inyo, hindi na nila tinatago. Sabi ko, 'di ba may interview nga sa tatay ni Prince Charles. Sinasabi niya ang problema ng mundo is overpopulation. Overpopulation. Kaya if you think about it, ako nga na-alarm ako, no? Bakit? Kita niyo yung mga videos ngayon, halos pare-parehas dito sa West, is sa mga free nations. Ano ibig sabihin? Sa Europe, kita niyo may problema sila sa sa illegal immigration. Ang dami, sa Paris, may mga videos diyan na ang dami nakatira na sa kalye, mga illegal immigrants. Pinapasok nila ng pinapasok. Gusto nila kasi magkagulo, masira ang nationality ng isang bansa, para hindi tayo mag-aklas, hindi tayo mag-revolt as a Filipino kunyari, as a French kunyari. Mawala na yan, halo-halo na yung race. No? Pagka ganyang halo-halo na, mawala na tayo ng backbone to fight. Hindi na tayo lalaban kasi may katabi akong Indian, may katabi akong hindi na tayo pure Pinoy, kung yun ang gusto ko sabihin. Sila din ganoon, hindi na sila pure French, hindi na sila pure American, halo-halo na. So nawala yung nationality. Yeah, divide and conquer. Madali na silang kontrolin. Madali na tayong kontrolin. Pag na-control nila tayo, kahit papilahin nila tayo sa slaughterhouse, I'm sure, maniwala kayo sa hindi, may pipila dyan. Pag sinabi, oy, pila kayo dyan sa slaughterhouse, may pipila dyan. Huwag nyo sabihin saan walang pipila. May pipila dyan. Mga box center nga, di ba? Ang daming pumila. Kahit sinasabihan mo na, kahit nagpo-post na tayo araw-araw sa FB na, uy, wag, baka mamatay kayo dyan. Pero di ba, ang daming pumipila. Tapos, sabi ko sa inyo, si Ricky Lo, nagpasalamat pa siya sa barangay ng Kamuning kasi napaka-orderly daw, ang bilis daw niyang maganito. After 1 week, patay. Patay si Ricky Lo. And I think, dinidelete na nila yung mga post ng mga namatay. Pero nakita ko yon, diba? May beer naman daw sila at donut. Yeah, ganyan yan, diba? Para tayong carrot on a stick na, uy, pagka may bibigay kami sa'yo. And yet, may mga tao na ganon, pinagpalit ang buhay nila sa donut. Diba? Sa French fries, diba? Si De Biaso sa New York. Ganun pa siya. I like this French fries. And if you get this, tsaka yung burger, yun lang ba? Yun lang ang kapalit ng buhay ko? Burger, tsaka French fries. And yet, may mga kababayan o may tao na maniniwala. The question is, bakit? Minsan, hindi ko talaga masagot eh. Bakit? Example, paliitin ko na yung sample size. Bakit doon sa dati namin grupo na mga Pilipino, ilan kami? 7 to 10 families kami, no? Bakit kami lang yung kami lang yung hindi naniwala sa ganito? Is it because yung fluoride sa tubig? I don't know. Kasi yung fluoride daw, sinisira daw niyan yung natin yung isang part ng brain natin na makapag-isip ng beyond what we can see. I don't know. Bakit nga? Kasi kayo rin, di ba? Tatanungin nyo, bakit kayo lang ang gising? Bakit yung mga kaibigan nyo, kamag-anak nyo, hindi gising? Diba? Kahit bombahin mo ng bombahin ng mga impormasyon, hindi sila maniwala. I-unfollow ka pa. I-unfollow ka pa, i-unfriend ka pa. Diba? Bakit kaya? Hindi ko rin masagot eh. No? Ba't hindi tayo napoprogram? Na, sinabi, pumila kayo, libre naman eh. Libre naman, maghintay pa kayo ng may bayad, pumila na kayo. Tapos may libre pang donut, may libre pang burger minsan. Dito nga sa namin, sa county namin Harris County. May libreng $100 pag nagpaganon ka. $100. Pineal gland, sorry ko nabobobo ko minsan. Megan Cortas Lasida, thank you. Pineal gland. Sabi nila
Dati, conspiracy theories lang nagsasabi, oy, masama yung fluoride. Inaatake niyan yung pineal gland. But if you think about it, teka nga pala, sabi ko, ano nga pala, ang iniinom kasi namin dito sa tubig, ang na tubig, hindi kami umiinom sa faucet, no? Yung faucet ko may filter. Tapos ngayon, yung mga modern na refrigerator may filter, nagkabit pa ako ng filter sa likod. So talagang, ano, di ba? Eh, sinasabi ko nga sa miss ko, totoo ba yan? Ayaw pa rin niya maniwala, no? Pero, hindi ko may paliwanag, bakit kami lang ang gising? Yung mga siyam naming kaibigan na pamilya, hindi naniwala sa amin. Bakit ganon? I don't know, hindi ko rin talaga maisip. Like yung mga nakikinig dito, share nyo nga, hindi ba kayo nagtataka bakit kayo lang ang gising? Mga kamag-anak nyo, ultimo kapatid. 8 kami magkakapatid. 7 kapatid ko, tulog. Ako lang gising. Imagine mo yung stats nun. 1 out of 8. Diba? O yan, si Jed. 1 out of 822 na empleyado nila ng kumpanya niya. Siya lang ang hindi na ganito. Diba? Kaya, like the days of Noah, siya lang ang gising. Lahat na nakapaligid sa kanila, inatake pa siya dahil siya yung kinonsider na masama. Dahil siya yung nagsasabi ng totoo. Darating talaga ng time na kung sino yung nagsasabi ng totoo, yan ang sasabihin nila masama. Sumunod ka na lang. Yan pa yung sabi sa akin dati. Ba't di ka na lang sumunod? Magpaano ka na? Sumunod ka na lang. Para bang naiirita pa sila at hindi ako sumusunod. Kasi daw, di ba, ano yung binaliktad nila yung ano, yung narrative na you can kill somebody else's grandma. Dahil ikaw ang mga hawa, ikaw ang super spreader. Ha? Nabulag kasi ng Diyos ng sanglibutan na si Taning kaya hindi ko maano yung yung psychological explanation bakit may mga taong napakadaling maniwala or ganun yung sampalataya kahit ibigay mo na yung katotohanan sa harap niya. Ito yung katotohanan. Kaya ako when I look at things, hindi ako agad nagdedesisyon. Sabi ko, as a man of science, kailangan i-analyze mo lahat, i-assess mo lahat bago ka mag-decide. Kaya nga may sinabihan ako na huwag kang magpatusok kasi lason yan. Oo daw, hindi siya patusok. Tapos sabi sa akin na patusok ako kasi dami-dami na pumila sa bako. Kung may namatay, marami kami, hindi nila naisip anak nila. Yeah. Ano yung, sabihin mo yung sinasabi niya, no? Magpaano ka na kasi, no? Eh kung hindi totoo yan, sana kami namatay, ang dami namin, ganyan. 'Di ba? Yan ang nilarason nila. Maski dun sa Pinoy Prepper Group, pinagtatawanan pa nila nung una, nung 2021. Nag-post pa yung iba na sabi, uy, nagpaano na ako, o ano yung sinasabi nila, ano, magiging zombies kami, ano yung sinasabi nyo? May zombies kami, nakakatawa, tawa-tawa pa, mga emoji. Ginawa lang katatawanan. Eh ngayon, nag-uusap na about excess deaths. Paano mo papahigop yan? Hindi, I'm sorry to say, talaga hindi ako naniniwala sa detox eh. Siyempre, pwede ka magbigay ng ano, ng hope. Eh paano kung ang binibigay mo is false hope? No? Nakakala mo hindi sila matitegi. Eh nakadikit na nga sa DNA eh. Hindi mo mahihigop yan eh. Pag uminom ka, kumain ka, ipaprocess yan ng bituka mo, itatai mo lang yan, tsaka iihi mo. Diba? Hindi yan papunta sa mga ibang DNA natin. Maniniwala pa ako kung yung ipang-detox mo, ini-inject din. Yung in-inject, yun, in-inject sa'yo eh. Tapos ang pan-detox mo, iniinom lang, kinakain. Matulog ka, gumising ka ng maaga, matulog ka ng maaga. Blind prepper sila. So, sabi ko, I'm sorry to say, no? Unless siguro makadevelop sila ng ano, ng pang-detox na ini-inject direct to the bloodstream, tas aatakihin yung mga nakakabit sa DNA mo. Well, dito mag-agree ako, no? Sabi sa inyo, Dimos, Red Eagle, dasal at hindi hingi nila ng tawad. 'Di ba? Meron tayong tinatawag na ano psychological preparation and spiritual preparation. If you are spiritually prepared, psychologically prepared, then ano ka? Prepared ka kahit
anong mangyari talaga. Kasi may mga bagay na beyond our control, no? Hindi ko alam kung ano mga religion nyo, kung ano sino yung sinasamba nyo, pero I respect people na merong tinitingnan na higher power as compared to sa mga atheists na walang sinasamba. 'Di ba? At the end of the day, pagka dumating na yung SHTF, no amount of preparation ang kaya nating ipanlaban. Well, yung spiritual at saka psychological is preparation natin. Yun yung last natin, resort. Yung mental toughness. Yung matibay ka, yung mag-isip, hindi ko basta konting problema, bumibigay na. No? Mental toughness, dyan papasok. Nagtanong ako kagabi bro kay Doktora Marivic ng CDCPH. Inamin naman niya merong sangkap ng bakuna na di kaya talaga? Hindi ko alam yan. Pero alam ko nag-live si Doktora Marivic. Yeah, that is true. Kasi it doesn't make any sense na yung lason in-inject tapos ang pandetox mo ininom mo or kinain mo or chino mo. Kasi nga ipaprocess yan ng bituka. Ipaprocess yan ng liver, yung mga chemicals na in-intake mo orally. No? Kaya ako nagtataka din bakit ako lang may ganitong alam sa amin magkakapatid, di ba? Makes you wonder. Ako nagawa kami, 8 kami magkakapatid eh. Makes you wonder. Isa sa mga ko nga yan eh, na wala kang control. Kasi malayo ako. 7 kapatid ko. Hindi, yung 6 na kapatid ko nasa Pilipinas, yung isa nasa Qatar. Tapos dun sa Pilipinas, andun yung nanay ko. Patay na yung tatay ko eh. So nag-uusap kami, may group chat kami magkakapatid, nag-uusap kami, yung isa kong kapatid, pinaganito yung nanay ko. Anong gagawin ko? Wala akong magagawa. Ang layo ko. So, nag-iisa mong magulang, pinagano nila, tapos pinabooster pa. Anong gagawin ko, di ba? Wala akong magagawa. And makes you wonder talaga, bakit ako lang nakakita na parang may mali. Di ba? Parang yan, kasi siguro, dati rin akong ahente, dati akong medrep. Dati ako sa pharmaceutical industry. Medrep ako ng Unilab. May kasabihan kasi sa sales, although hindi naman ako graduate ng marketing. Meron ako na-realize pag sinabing yung hard sell, yung parang pinipilit ka talagang magbenta, bumili, there is something wrong. Magduda ka. No? Magduda ka pagka hard sell na to, parang ibibigay sa iyo langit at lupa, bumili ka lang. Bakit? Dapat tanongin mo sa sarili mo, bakit? 'Di ba? Parang ganun yung nangyari sa ganito na bibigay sa iyo. May mga nagparapol pa ng house and lot, 'di ba? May nagparapol pa ng house and lot. Diyan sa Pilipinas, may mga ganito. Dito sa US, dito nga sa lugar namin, yung sa district namin, may libreng $100. $100 ha? Kasi alam nila Texas marami ang di naniniwala So mas mataas sa donut tsaka sa California donut lang shipless donut. Sa New York pinibigay nila yung nga burger tsaka fries. Dito sa amin sa Texas $100. Tapos sa ibang state yata basta may iba pa mga freebies. Makes you wonder. Pag yung ahente ibibigay sa iyo ang langit at lupa, bumili ka lang ng coaching ganito, tabi ko, chicken mo maigi yung kotse, tanongin mo, baka mamaya may sira yan. Baka mamaya magsisi ka. Ganun na nga nangyari. Hard sell ang tawag dun Pag may, pinipilit kayo, to the point na pag hindi umepekto yung hard sell, tatakutin ka na. Pag hindi ka, mamamatay ka. Or, ikaw ang magiging super spreader, mapapatay mo pa yung mga lolo-lola namin. 'Di ba? So actually setting aside the mRNA component, yung vehicle na marami ng laman 'yon, like aluminum, etc., pwede na makasama sa tao. Kawawa yung mga bata, pinipilit ang previous lollipop o burger. Marilyn Lynette Sarmiento. Yeah, that is true. Alam mo, sinabi ko sa inyo, maaway na ako sa mga bata, And yung mga bata, hindi pa nila ma-discern kung ano yung maganda para sa kanila or pangit.
Kaya nakarely talaga sila sa guardian or parents. E paano nga pag bulag yung parents? Anong ako nga may mga kakilala kami dati ganun eh. Bulag na bulag ang parents. Anong gagawin ko? Hindi ko naman pwedeng pakailaman yung pagpapalaki nila sa anak nila. Di ba? Ikaw ang magiging masama pag pinagsabihan mo na huwag nyo na idama yung anak nyo. Di ba? Kawawa talaga mga bata. So, I think it's part of the D-pop agenda. Kasi, imagine niyo pag yung susunod na generation is kakapiranggot na lang, edi success yun para sa kanila in terms of D-pop. 'Di ba? Kasi every generation nagpapalit eh. So, I am curious to see yung susunod na na data about population na ay ito pala. Doon sa hindi nakakalam no. Ang daming cases yata ng ano ng nag-miscarriage, no? Nalaglag yung mga pinagbubuntis. Kasama 'yan, 'di ba? Effect yung mismong hipag ko, asawa ng kapatid ko, nag-miscarriage. Pwede ko ba sabihin sa kanila, uy, alam nyo ba, side effect ng ganito? Hindi. Paano ko sasabihin? Eh, sila mismo yung nagpupush niyan. Diba? Sila pa nagpupush ng mass. No? Hindi mo maano, aawayin ka lang eh. Pero kitang-kita na, ayan, dami nagmi-miscarriage. And marami kaming kilala ngayon, hirap magbuntis. Nagkakaproblema sila sa pregnancy. No? Sabihin niyo ng conspiracy theories ako. Pero tignan natin yung data. Ewan ko, malamang itatago nila yan eh. Kasi yan ang magdetermine ng susunod na generation eh. But ang daming ngayon, nagmi-miscarriage, ang daming nahirapan magbuntis. Or nagkakaroon ng complications during pregnancy. Nako, alam na natin yan, pero sila hindi nila alam. Marami kang kakilala na nakunan, ninong ko, or Jed. Ako rin eh. Ako nga, yung mismong hipag ko, nakunan eh. Nakunan pero hindi ko maatim sabihin na, oy, side effect yan ng Bakit? Kasi alam ko, aawain nila ako eh. Eh, nung dati nga na hindi siya buntis, hindi naniwala eh. What more na sila, nag-grieve. Diba? Ako pa magiging masama niyan. Pero, observe nyo, hindi natin kailangan minsan yung yung data na i-feed sa atin, observe nyo lang yung mga kakilala nyo, ilan yung mga nagkakasakit, ilan ang nakunan, ilan yung ayaw magbuntis. Hindi, yung sabihin, ayaw, hindi, they're trying. No? Kakilala namin, mag-asawa, nasa 40s na, hindi pa rin magkaanak. Diba? Quality ng sperm ngayon bumaba. Ako, without me being a scientist, parang ganyan ang tinutumbok, no? Quality ng sperm hindi na bumaba. Yung quality daw ng sperm ngayon bumaba. Doon sa hindi nakakalam, yung lalaki nagpo-produce ng sperm, millions of it, kailangan yung motility niya, ibig sabihin magaling lumangoy para makarating doon sa egg cell para makapag-produce ng baby. No? Parang nakita ko ng article na yung quality daw parang mahina na gumalaw. Paano aabot yan sa egg cell? Hindi nga makakapag-produce ng baby. So, kita nyo guys, related pa rin sa Depop. Kahit dito sa bayan ko, wala talaga may makausap na tulad natin. Okay, so, yeah. I welcome people with the same, wavelength na makipagkwentuhan, makipag-usap. Just message me. Okay lang. Or then, lalo na pag nag-live stream ako, pwede tayong magpalitan ng experiences. Sabi ko sa apo ko, pag pinilit sila sa school na turo ka, umuwi na siya, or magsabi na magte-text, susugudin ko talaga sila. That is true. Instructions ko yan sa anak ko kay AJ. And then, syempre dito sa US, hindi nila gagawin yan kasi takot sila sa lawsuits. Sa Pilipinas lang talaga, binababoy yung batas natin. Kaya nga yan, saludo ko kila Attorney Aaron 'di ba? Talaga yung coercion, yung hindi na kasi may nakita ko mga clips na hindi raw nila alam na gano'n yung anak nila. Hindi pwede yun. Kailangan talaga ng consent ng magulang or guardian. 'Di ba? Kaya nga
dapat sa Pilipinas binabantayan and kailangan natin mag-ingay, no? Gamitin natin yung social media ngayon to our advantage na hindi tayo basta, you know, tatahimik lang. No, I think effective din eh. Kasi tignan nyo yung SB 1869. 'Di ba? Effective din eh. Alam nila, alam yan ng mga ng mga politiko natin na ayaw natin. So anong ginawa nila doon sa SB 1869? Iniba nila yung pangalan. Ang babantayan natin ngayon yung pandemic treaty. Due yata ng May ba? No? May. It's been proven that when you make it difficult for people in their lives, they lose their ideological BS and get vaccinated. Sabi ni Fauci sa isang interview niya. Sabi ko sa inyo, Arthur Lim, they are not hiding it anymore. They're not hiding it. Kalat na sa internet yan. But the sad truth is, may mga tao pa rin na i-disregard yung mga ganyan. Kahit sabihin mo na yung totoo. Hindi pa rin maniniwala. Sabi nga ng ate ko, sumunod ka na lang. Diba? Parang ikaw pa yung mali eh. Sumunod ka na lang kasi. Diba? Ikaw pa ang mali. Ikaw lang ang bakunado. Oh, well, yung si Dimos, ikaw lang daw ang bakunado. Well, actually, yeah, dito sa chat na to, siguro, ikaw lang. Yung second child ko nga nagtatanong ng mga kaklase, bakit wala siya turok? Sabi ko, hayaan mo na lang sila, sagutin mo na sa experimental yan. Robert Cruz, ang box ang mark of the beast dahil lahat ng nabakunahan may Bluetooth signal na at may MAC address na sila. Parang ko nakikita yan, no? May mga post na ganyan na may Bluetooth scanner nakapaligid sa kanya. Oh, ang daming Bluetooth na nag-ID Mga tao daw na may back. I've yet to confirm. I have yet to confirm. Pero I think that is the intention. No? That is the intention. May singer dito sa Pinas, pang-5 miscarriage na. Hindi pa rin nakakahalata. Talaga? May singer daw dyan sa Pilipinas, oh. The Who. 5 miscarriage na. Diba? Yan. Yeah, supposedly healthy, nahihirapan magbuntis. Alam nyo, kailangan siguro yung mga anak natin, apo, kailangan, they should know the truth. It's not that binibrainwash natin sila kasi hindi natin sila katabi all the time. Kaya si AJ, at least 11 na siya, no? Tinatanong niya ako. And I think, naririnig niya ako pag nagbablog ako eh. Kasi tatanong niya, Dad, what is ganito, what is ganyan? Diba? Kailangan maprotektahan natin sila kahit wala tayo sa tabi nila. So, dapat alam nila na kung ano iiwasan. Kung ano iiwasan. Yan, so, kahit pa paano, natutuwa naman ako. Like si AJ, no, 11 years old na. Ayaw niya mag-CR mag-isa. No? Sa public sa public. Which is a good thing kasi pag tayo, if we put our guard down, diyan umaatake yung mga predators. So, similar with ganito, dapat alam ng mga anak natin o apo natin na yung ibang tao dapat i-respect yung right nila to refuse. Dapat may right to refuse. Diba? We have the right to determine our own destiny. Smart Discover app. Talaga? May MAC address na na-detect at naka-indicate na vaccinated. Talaga? Oo, kita nyo? Ako hindi ako nagdududa dyan eh. Kasi meron silang doon sa hindi nakakaalam, hanapin nyo yung term na yung mga nanoparticles. They are microscopic in nature pero para silang mga maliliit na robot. No? Nagre-react sila sa frequency. Ang galing nga eh. Technology ngayon, akala nyo science fiction pero the future is here. Andito na. Minsan hindi lang nila ina-admit publicly pero I'm sure totoo yan. Masokista rin yung iba. Munchausen proxy syndrome. No? Yeah, hindi ako nagdududa kahit hindi ko pa napapatunayan yan. Kasi totoo na yung nanotechnology eh.
'Di ba? Totoo na 'yan eh. Sobrang liliit niyan, microscopic. Kaya nila makontrol yan na parang robot, no? And okay sana kung hindi totoo. Paano kung totoo 'yan? Nakakatakot, no? Nakakatakot. To the point yung mga videos na nakita ko, yung inoopera, nakita yung nasa loob ng katawan niya, niyayakap yung puso. Nako, nakakatakot yun kung totoo yun. Okay sana kung mali tayo, di ba? So, guys, tatapusin ko na yung vlog na to. 1 hour 20 minutes na tayo. Salamat sa pag-join sa akin. And then, welcome, mga katulad kong gising din. And hopefully, ma-share nyo, no? Kahit siguro yung mga akala nyo tulog na tulog, kahit pa paano siguro napapaisip na rin yung mga yan. Nakakahalata na. Sabi ko nga, hindi natin kailangan ng data galing DOH, galing WHO. I-observe nyo lang yung mga kaibigan nyo, mga kaklase nyo, mga kapitbahay nyo. Sino yung mga madalas magkasakit? Na kung meron talaga tayong problema na ilan na yung mga nagmi-miscarriage or nakukunan, ilan yung nahihirapan magbuntis, ilan yung mga namatay na bata, 'di ba? Ano yung mga kinamatay nila? Kayo mismo eh, 'di ba? Makakapag-share kayo pagka inobserve nyo lang yung circle of friends nyo. Kitang-kita eh na may something na nangyari. May something na nabago, no? Yeah. Ikaw, may namatay kang kaibigan. Ako, sinare ko sa inyo. Meron akong dalawang kamag-anak na namatay. Isang November, isang December. No? Kamag-anak namin sa norte. By the way, yun nga, kamag-anak namin. Ang apelido, Abando. Kamag-anak namin si Renz Abando. Magne-name drop ako, no? Pero yung kamag-anak namin na Abando rin ang apelido na nagtatrabaho sa Italy, namatay. Palagi niyang pinipray si Renz. And then, yun nga. No? So, yun pa lang eh. Yun ang pinakamagandang example na data. Yung kayo mismo. No? No? Kasi, yung mga tulog, kahit i-present nyo nga sa kanila, hindi nila aaminin sa inyo in front of you, hindi nila aaminin na mali sila, pero kahit pa paano mapapaisip na yan. At sana mapigilan natin sila wag na magpaano. Yung mga pang 3, pang 4 na ganito. Pang 5. Yung iba, ang magic number yata isa na eh. Si pang 5 yata. Bago natitegi yung iba. Si Dr. Sino ba yun? Yung taga Cebu na kalaban ni Governor Gwen. Di ba? Naka 5 na yatang shot yun bago siya nategi. So, ito pala, bago ko tapusin to, yung last time nanonood ako isa sa kasama natin na nagba-vlog, no? Sabi ng misis ko, napakaano naman yung mag-vlog. Sinasabi niya palagi, diretsa na mamamatay na. Well, iba-iba. I don't fault other vloggers, no? Or nagla-live stream. Hindi ko sila sisisi. Ganun ang pananaw nila. Masyado silang direct. Ganun talaga eh. Di ba? Yung friend, healthy living yun, maganda, pangatawan, walang bisyo. Tapos sabi niya, ngayon, iba daw po talaga ang kumakapit na ubo. Ilang doktor na daw pinuntahan niya, ganun din daw nangyari sa kanila. Di daw nawawala ng ubo. Till now, madami na daw siyang ginawa. Yung Smart Discovery, pag-open, vaccinated ang lumalabas. Tapos yung Smart MAC number lumalabas, mayroon akong app. Totoo, sinubukan ko yan. Talaga? Dr. Burden, pang-pito. Pang-pito yung magic number niya. Yung 2 initial na normal dose, tapos 5 boost. 5 booster. So, 7 yung magic number ni Dr. Burden. Doon siya nategi. Fresh news, may nakikita ng metallic substance sa nucleus ng cell ng mga nabit. Talaga, Robert Cruz. Kasi nga, di ba tandaan nyo ba yung balita na sa Japan, noong 2021 ba yon? So, 3 years? Noong 2021, nung nag-roll out ng Bechin, di ba sa Japan, may nakita daw metallic na sa Bechin. Tapos, tinry nila i-cover up yon, di ba? Ngayon,
pumapasok pala sila sa nucleus ng cell. Imagine niyo, napakasama nila, no? Paano mo madedetox talaga yung nasa nucleus ng cell? Yung cell mismo, napakaliit na, nucleus pa niyan, yung nasa gitna niyan. So, just tell me, ako gusto ko rin ng solusyon eh. Paano mo madedetox or matatanggal yung nakakapit sa nucleus ng cell? Yung cell mismo, napakaliit na nito. Tapos yung nucleus, yung part yan ng cell na nasa gitna, na mas maliit pa. Yung tiyo ko ngayon nasa ICU, may nga eh. Guys, no, eto, ilan na yung videos ko na sinishare para magising yung mga kababayan natin, no? At least, 'di ba? Sabi ko sa inyo, hindi ko pa rin masolusyonan eh. Paano mo madedetox yung nandoon na sa loob ng cell? Diyan na siguro papasok yung yung spiritual tsaka yung psychological preparations. Paghandaan, no? 'Di ba? May mga ganyan na hindi na natin talaga mapipigilan pero at least they can find peace, no? They can find peace. 'Di ba? So, that's it guys. Tatapusin ko na yung vlog na to. Masyado na mahaba. 1 hour, 26 minutes. Salamat sa pag-join sa akin. And salamat sa pagbibigay ng inputs. Kasi ako may natututunan din. 'Di ba? Hopefully, may share nyo para kahit paano makarating sa iba nating kababayan. So, that's it guys. Alam ko gabi na dyan. Thanks for watching. Bye. See you.